DFA walang naitalang naapektuhan ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na mga kilos protesta sa Indonesia. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Crislin Catarong. Nagpapatuloy ang anti-government rallies sa ilang lungsod ng Indonesia na dulot ng isyu sa korupsyon, partikular ang umano'y magagarbong allowance ng mga miyembro ng parlamento. Itinuturing ng mga rallyista na hindi makatarungan ang mga allowance na ito lalo na't dumaranas ng matinding kahirapang pang-ekonomiya ang karamihan sa mga mamamayan. Sa kabila ng patuloy na mga kilos protesta sa nasabing bansa, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino roon. Sinabi ni DFA spokesperson Ambassador Angelica Escalona na hanggang sa ngayon ay wala pang naiulat na Pilipinong naapektuhan sa naturang gulo sa Indonesia. Ayon sa embahada, so far wala pa pong Pilipino na naapektuhan sa mga protesta at wala pa rin pong lumapit sa embahada o konsulado upang humingi ng tulong. Patuloy namang pinapayuhan ng embahada at konsulado ang mga Pilipino sa Indonesia na maging maingat, manatili sa loob ng kanilang mga tirahan at iwasan ang matataong lugar, lalo na sa mga lugar kung saan may protesta. Patuloy po ang mga protesta sa Jakarta at iba pang syudad sa Indonesia. The Philippine Embassy in Jakarta and the Philippine Consulate General in Manado have advised Filipinos to observe precautionary measures such as staying indoors and avoiding crowds. Ibinahagi ni Escalona na may mahigit 6,000 Pilipino sa Indonesia at tinatayang 1,800 sa kanila ay naninirahan sa Jakarta. Karamihan sa kanila ay mga profesional gaya ng mga guro, accountant, inhenyero at manager na may maayos na hanapbuhay. Tiniyak naman ng embahada na handa silang tumugon sa anumang pangangailangan ng mga Pilipino sa panahon ng krisis. Meron po ang embassy at consulate na nakaredy na contingency plan for any crisis or emergency situations. At meron po silang assistance to national hotline na pwedeng tawagan anytime ng ating mga kababayan. Sa kabila ng sitwasyon, wala pang inilalabas na travel advisory ang pamahalaan ng Pilipinas para sa Indonesia. Gayunman, pinaalalahanan ni Escalona ang mga Pilipinong nagbabalak maglakbay sa nasabing bansa na pag-isipang mabuti ang kanilang mga plano at manatiling nakaantabay sa mga balita. Para naman sa mga nais kumonsulta o humingi ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa Office of the Undersecretary for Migration o tumawag sa mga hotline ng Embahada sa Jakarta at Konsulado sa Manado na makikita rin sa kanilang opisyal na social media pages. Panghuling paalala naman ni Ambassador Escalona sa mga Pilipinong naroon sa Indonesia. Para sa ating mga kababayan sa Indonesia, please remain alert, monitor the local news, avoid protest areas, and regularly check the social media of the embassy in Jakarta and the consulate in Manado for any updates. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crislin Catarong, SM9. Samantala, dating Pangulong Duterte maayos pa rin ang kalagayan at sabik na makita ang mga apo. Ayon yan kay Kitty Duterte. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kapar Jason Rubrico. Muling bumisita sina Veronica Kitty Duterte at Congressman Paulo Pulong Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Dahil pinagbawal na magbahagi ng partikular na detalye, isang pangkalahatang update lamang ay binahagi ni Kitty tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. All I can say is that he's doing good and he's alive. So yeah, it was a good talk with both of them. The three of us had good and light conversations today. Ayon kay Kitty, maayos ang kalagayan ng kanyang ama at sabik itong makasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Looking forward to the coming visits of the other family members, which will be his grandchildren. So, pag alis ni Tong Pulong ay dadating yung mga apo and then sasamahan ko sila to teach them what to do inside, kung ano yung gusto ni PRRD. And then, when they're all settled, I can leave them here para sila na naman yung mag-take over with the visits. Dagdag pa ni Kitty na ang madalas na pagbisita ng pamilya ay nakatutulong para manatiling matatag ang dating Pangulo. Health-wise, he looks the same. I think the fact that most of the family are here to visit, it makes him, makes him stronger mentally and physically and emotionally. So, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9. Dagdag pambalita SOJ Remulla sa mga nasa Ilbo, huwag umalis ng bansa para hindi pagsuspetsahan. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Margot Gonzalez.
Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang mga pangalang nasa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na pinirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla base sa request ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta at ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. 43 individual ang nasa consolidated ILBO. Ang manguna sa listahan sa ILBO ay ang kontratistang si Sara Diskaya at ang kanyang asawang si Pacifico Diskaya. Inaprubahan ng ILBO sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Senado at Executive Branch matapos pumutok ang mga anomalya sa flood control projects. Gamit ang isang ILBO, imomonitor ng Bureau of Immigration ang pagbiyahe ng mga nasa listahan. Pero hindi nila ito pwedeng harangin sa kahit lalabas ng Pilipinas. Iba kasi ito sa whole departure order na ini-issue ng korte para hindi makalabas ng bansa ang mga partikular na individual. Pero papalaan ni Secretary Remulla, mas makabubuting huwag silang aalis ng bansa ngayong may lookout bulletin order na para sa kanila. Sana, wag muna. Kasi pag sususpetsahan kayo na gusto niyong tumakas, diba? Wag naman ganon. Kaya nalagyan natin si lookout bulletin. May mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila sumikap na lumabas ng bansa. It will not be a pleasant experience. Kasi government concern niya. It's a precautionary measure that we are doing so that they will be discouraged from traveling out of the country. Hinimok din ni Remulla na magsalita ng mga ito at isauli ang anuang perang nakuha nila mula sa proyekto para hindi sila makasuhan. Pwede anyang lumapit ang mga iniimbestigang opisyal ng DPWH at mga kontratista sa mga piskal na kilala nila sa DOJ. The truth will always set them free, so to speak. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. I mean, with restitution, of course. Kung may damage sa gobyerno at meron silang kinita, solid nila yung pera, pero they will have to testify. Some people will have to testify. Yung mauna mag-testify, hindi hahabulin na batas. Siyempre. Una nang iginiit ang kampo ng Diskaya na wala silang ghost projects at handa silang humarap sa anumang investigasyon. Samantala kinansila na ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng 9 na kumpanya na umano'y pag-aari ng pamilya Diskaya kabilang ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega at ang St. Timothy Construction Corporation. Nasa kustodiyan na rin ng Bureau of Customs ang 28 luxury cars ng pamilya habang sisimula na ng BIR ang pag-audit sa kanilang mga negosyo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Paris Gonzalez, SMNA. Sa iba pang mga balita, DPWH Secretary Dizon, Wawaw Builders kakasuhan at iba-blacklist dahil sa ghost project sa Bulacan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapader Sheena Torno. Ilang araw matapos italaga bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, agad nagsagawa ng inspeksyon si Vince Dizon sa mga flood control project, partikular na sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y kasabay na nagpapatuloy na investigasyon ng gobyerno laban sa mga kontratistang sangkot sa manumalyang paggamit ng pera ng bayan para sa mga proyekto. Batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH, nakuha ng contractor ng Wawaw Builders ang isang flood control project na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ngunit may nakagigimbal na katotohanan sa likod ng mga proyektong ito. Ayon sa Wawaw Builders, 2024 pa umano nila natapos ang River Wall Project na ito dito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Pero nadiskubre ngayon ng DPWH na 3 linggo pa lamang ang nakalilipas ng aktwal na sinimulan ang nasabing proyekto. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Wala na to ghost project ito . Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Na talagang ito, kahayupan na ito. Dismayado si Dizon dahil tila napilitan ng contractor na gawin ito matapos ang investigasyon ng mga maanumalyang proyekto. Sinabi naman ni Jojo Manansala, kinuha siyang subcontractor o foreman ng Wawaw Builders upang simulan ng konstruksyon ng river wall.
Ilang araw binigay sa inyo para tapusin? Ilang araw ba guys? Ano po, 1 month po yan 3 weeks lang, tatapos na po ako. Ayon kay Manansala, wala siyang natanggap na anumang papeles o dokumento kaugnay ng kontratang ibinigay sa kanya ng Wawaw Builders. Tanging pakyawan lamang ang usapan nila na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Dahil dito, ipinasya ni Secretary Vince Dizon na sampahan ng kaso sa Department of Justice ang Wawaw Builders at isama ito sa perpetual o habang buhay na blacklist ng DPWH. And all their possible affiliates. No, kung alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang lahat yun. Hindi lang kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati yon papaban natin. Kasabay ng Wawaw Builders, kabilang na rin sa ibaba ng DPWH ang SYMS Trading na gumawa rin ng ghost project na ininspeksyon mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. Samantala, pakakasuhan sa Office of the Ombudsman at sinibak na rin sa serbisyo ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Kabilang sina dating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating Officer in Charge District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. This is criminal. Mga hayop to mga taon to, hindi tao to mga to. Sa huli, Gate Dizon, nasimula pa lamang ito at marami pang mabubunyag ng mga anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Kasabay nito, rerepasuhin din ni Dizon ang panukalang pondo ng DPWH para sa 2026 upang ito ay magamit sa tama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Umano'y misdirection ng pamahalaan sa isyu ng flood control, ibinabala. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kapar MJ Mondihar. Eksena yan, Huwebes ang umaga, September 4, sa gate ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbabato ng putik at tinawag na magnanakaw ang may-ari ng kumpanya ng sumugod na Disaster at Environmental Group. Hinahanap din nila ang may-ari ng St. Gerard na si Sara Diskaya na kamakailanay humarap sa Senate hearing kaugnay ng anomalyang flood control. Pero ayon sa social media activist na si Mark Lopez, may nagaganap na misdirection para ilihis ang galit ng publiko. Doon ako medyo, MJ, doon ako medyo nagulat na parang, bakit parang yung Philippine state-controlled media ang nagpapakalat ng ganyang balita. Giti Lopez, ginagamit ang issue para ituro lang sa contractors ang sisi. Doon dinadala ang atensyon ng taong bayan na ito lang mga contractor ang pinag-iinitan. Kasi itong mga contractor na to, yes, may kasalanan yung mga yan, may mga yan, may pananagutan talaga yan. Kailangan nila talagang humarap din sa batas, Pero sa akin, actually sila ang least guilty. Para kay Lopez, mas dapat panagutin ang mga kasabwat sa gobyerno na tinawag niyang real plunderers at masterminds ng korupsyon sa flood control. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin, sino ba sa gobyerno, sino ba talaga ang may sala dito o sino talaga ang mga mastermind nito dahil hindi ito gawain lang ng mga kontrakto. Ayon naman kay retired Air Force General Romeo Poquis, hindi Kongreso kundi PNP-CIDG ang dapat kumilos. Gate niya, kung seryoso ang Marcos Jr. government sa paghahanap ng hustisya, dapat magsagawa na walang tigil na investigasyon at magsampa ng kaso ang mga pulis. Nanawagan din siya sa mga huwes na agad maglabas ng arrest order sa mga sangkot. Mabala ni Poquis, posibleng mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia kung saan nagkakagulo dahil sa mga kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Sa huli, gate ng mga kritiko, accountability ang dapat makita ng taong bayan sa issue ng flood control at iba pa mga anomalya sa pamahalaan. At huwag ibaling ang sisi sa nakaraang administrasyong Duterte para ilihis ang usapan. Pero bakit wala tayong nadidinig na kung sino bang mga congressman, sino ba talagang mga other government officials, executive, ang may pakana nito? Ang malukot pa nga dito, MJ, alam yung playbook ngayon, ipapasa pa yata ito sa dating administrasyon. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.